So, good day everyone. So, another day, another aral na naman tayo tungkol kay GERD and anxiety na. So, ang isi-share ko ngayon, isa sa mga nagiging problema ng mga follower natin sa GC tungkol sa mga automatic negative thought. Sabi ko nga sa kanila, halatang hindi talaga kayo nanonood ng mga reels natin kasi sa mga nanood, na-picture ko na to yung automatic negative thought. Kung bakit nagkakaroon tayo ng mga automatic negative thought. Kaso ang problema, yun nga lang, in-explain ko kung ano yung mga nangyayaring automatic negative thought, paano to nangyayari, bakit kusa tong lumalabas, at paano to nabuo sa isipan natin sa ganito, pagka may disorder na tayo. So, ngayon, ang uulitin ko yung automatic negative thought. Pero, meron ng sagot at mga dapat gawin para maiwasan yung mga automatic negative thought based sa tinatawag na cognitive behavior therapy, yung tinatawag na reframing. Isang technique to ng cognitive behavior therapy na reframing kung saan pinapalitan natin yung mga automatic negative thought na lumalabas sa isip natin. So, sa mga hindi nakakapanood dyan, meron tayong reels na tungkol sa automatic negative thought. Pero hapyawan ko na lang din. Yung mga negative thought, para tong, kung ihalimbawa natin, para siyang mga litrato or slideshow sa utak natin na kusa siyang lumalabas na mga miserable, mga what if, mga catastrophizing, mga worst case scenario na pwedeng mangyari sa atin tungkol sa mga bagay sa health, financial, ultimo sa buhay din natin. Yun yung mga bagay na mga tinatawag na automatic negative thought or tinatawag na disturbing thought. Mga istorbong pwedeng pumukaw ng atensyon natin at takutin tayo ng instant. So, ganun yung mga automatic negative thought. So, sa mga gusto makanood dyan, nasa reels natin, pakihanap na lang. At sa mga nagtatanong kung meron ba tayong konteksto rin dyan, meron din. So, balik na nga tayo. Ang nagiging problema sa GC namin, ng support GERD and anxiety, yung mga GC na po kami dito, nag-uusap-usap doon. Madami sa kanila, ang pattern ay yung paulit-ulit na negative thinking na pumapasok sa isip nila. At yon ang nagpapahirap sa kanila. Kung paulit-ulit na pagpasok ng catastrophizing, negative thought, disturbing thought sa isip nila, at kasabay nun, syempre pag may automatic negative thought, pag hindi maganda yung image as a danger, kasabay yung sintomas. Actually, ang pattern ng automatic negative thought, disturbing thought, mga catastrophizing, lack of sleeping, it's iisa lang umiikot yan. Yung tinatawag na hyper awareness ng utak natin o hyper vigilant ng utak natin tungkol sa mga thinking, kung bakit nagkakaroon ng highly sensitized din yung ating utak tsaka katawan. So, pagka hyper-aware kasi yung utak natin, mas nagiging hyper-aware din yung sensitized ng nervous system natin kung bakit nagiging hyper-vigilant siya. Onting kibot, napapansin agad natin. Onting maling iniisip natin, napapansin natin. Actually, nung wala pa tayong mga disorder, mga anxiety disorder, nangyayari naman na yan. Kaso, noong mga panahon kasi na yon, hindi naman natin talaga pinapansin, kaya nawawalan siya ng kakayanan na magkaroon ng power na takutin tayo or magkaroon ng epekto sa atin para magkaroon tayo ng mga sintomas doon sa mga nakakatakot na pwedeng lumalabas sa isip natin. Pero ngayon, dahil may disorder na tayo, lahat kasi binabantayan na natin. Pati yung onting kibot sa katawan, kung paano tumakbo yung isip natin, lahat binabantayan na natin.
Kaya yun, dun pumapasok yung tinatawag na hyper-aware na yung utak natin pagka mayroon anxiety disorder. So, paano nga ba ginawa ng cognitive behavior therapy para takpan yung mga ganyan? Para ma-lessen yung mga automatic negative thought. Actually, napakagaling eh. Nagsimula yun para subaybayan natin ng maayos. Pina-imagine niya ako ng 3 hanggang 5 pinakamasasayang bagay na nangyari sa buhay ko. Iisipin ko yon. So, for example, unang pinakamasayang nangyari. Yun kasi yun eh. Papaisipin ka yung talagang pinakamasayang nangyari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan. So, yung una nun, yung nabili ko yung kotse ko. Nakuha ko yung kotse ko. Sobrang saya ko nun. Pangalawa, yung naitayo ko yung business ko. Yan. Kung paano ko siya tinatayo. Tapos, yung grateful ako pagka kahit papaano may mga blessing na kumikita ako, ganyan. So, ayun yung mga happy memory na naiisip ko. So, yun, yung lumabas yung baby ko, ganyan. Yan, ayan. So, ayun yung mga pinaisip sa akin ng mga therapy ko during my cognitive behavior therapy. So, doon pumapasok yung tinatawag na cognitive reframing. Once na may mga automatic negative thought, hindi kasi natin control ang automatic negative thought. Ang catastrophize, hindi rin siya natin sobrang kayang kontrolin. Ang disturbing thought, kusa siyang lumalabas talaga. Wala tayong control doon. So, unang-una tanggapin natin na talagang pagka may anxiety disorder, na experience mo yung mga ganyang automatic negative thought, mas dumadami ang kinakatakutan natin. Kung bakit lang tayo naapektuhan ng mga ganyan, kasi yung focus natin, inilalagay natin doon sa mga automatic negative thought na yon. Binibigyan natin ng pansin at pinapaniwalaan natin yung mga sinasabi na mga what if or kung ano mga masasamang mangyari na sinasabi ng utak natin. So, doon sa cognitive behavior therapy, kunwari, nakaisip ka ng, for example, ito na nga, sabay-sabay, yan, matagal na yung anxiety mo, yan, baka kung ano na mangyari sa'yo, hindi ka makatulog, tataas yung BP mo. Yan, ito, yung nararamdaman mo sa katawan mo na sumasakit, yan, malalang sakit na yan. So, talagang, ayun yung mga automatic na negative. Ang gagawin ng cognitive behavior therapy, habang dumadating yung disturbing thought, wag mo siyang labanan yung mga automatic negative thought. Hayaan mo lang na parang ulap na dadaan. Tapos malulusaw din. After nun, pilitin mong isipin yung mga pinakamasasayang araw mo. Magkakasakit ako. Ang ire-reframe mo dun, yung isipin ko yung saya, paano ko ulit nakuha yung kotse ko. I-imaginein ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko para matayo ko yung business ko. Ang sarap sa feeling ng mga, ito na yung bunga na nakukuha ko, yung pera na pinagpaguran ko at pangarap ko. So, ayun. So, pagka dumadating yung mga automatic negative thought, i-reframe nyo siya ng pinakamasasayang nangyari sa buhay ninyo. So, ganon gumagana yung tinatawag na cognitive behavior therapy sa reframing. Lahat ng mga pinakamasayang nangyari sa buhay nyo, i-analyze din ninyo. Ipalit nyo doon sa mga feature na mga automatic negative thought na lumalabas. Pagkat na rin dumaan yung mga automatic negative thought, ang isunod nyo agad yung mga masasaya. Para na sa ganon, maiko-cover up siya, kaya nga reframing eh. So, yun lang muna guys, 10 minutes lang kasi to. So, magpa-part 2 na lang tayo. Kasi 10 minutes lang. So, yun lang muna guys, bye-bye, part 2 tayo. Sundan ka agad ng part 2. Bye-bye.